3:00 ng umaga. Isang babae ang nagising sa takot, mag-isa sa kanyang bahay. Bumibilis ang tibok ng puso niya, pinagpapawisan siya. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Tumingin siya sa paligid. Walang laman ang kwarto. Ngunit pagkatapos, ang boses ng isang lalaki, malinaw na parang kristal, ay bumubulong sa Espanyol. No tengas miedo, hija. Imposible. Namuhay siyang mag-isa, nakalak ang mga pinto, walang tao doon. Ngunit ang boses na iyon ang nagpabago ng kanyang buhay magpakailanman, at ang pinaka-hindi kapanipaniwalang bagay, kalaunan ay natuklasan niya kung kanino ang boses na iyon. Humanda ka dahil ang kwentong ito ay mayayanig ang iyong mga paniniwala tungkol sa kung ano ang posible. Naranasan mo na bang matakot sa kalagitnaan ng gabi? Yung takot na parang wala sa sarili, na sumikip sa dibdib mo at nagtatanong kung nag-iisa ka lang ba? Alam na alam ng bida ng aming kwento ang pakiramdam na ito. Ngunit sa partikular na gabing yon, may kakaibang nangyari. Ito ay si Maria Elena, isang deboto ni Padre Pio na nakatira sa Colombia. Siya ay isang ordinaryong, masipag na babae na, tulad ng marami sa atin, ay humarap sa mga hamon ng buhay ng may pananampalataya, ngunit gayon din sa kanyang makatarungang bahagi ng pagkabalisa at takot. Dati siyang nagdadasal kay Padre Pio, gabi-gabi, bago matulog, humihingi ng proteksyon patnubay. Minsan ay nagtatanong pa kung talagang dininig ang kanyang mga panalangin. Noong umaga ng Marso, nagbago ang lahat. Ang nangyari sa walang laman na silid na iyon ay sumasalungat sa anumang lohikal na paliwanag. Hindi ito panaginip, hindi ito imahinasyon. Ito ay isang supernatural na pagtatagpo na nag-iwan ng pisikal na ebidensya. Oo, narinig mo yon ng tama, pisikal na ebidensya ng presensya ng santo ng Italiano sa gitna ng Latin America. Ngunit bago natin ihayag ang eksaktong nangyari noong gabing iyon, kailangan mong maunawaan kung sino si Maria Elena at kung bakit nagpakita sa kanya si Padre Pio. Dahil hindi ito basta-basta na himala. Ito ay isang banal na sagot sa isang tiyak, desperadong pagsusumamo na ginawa niya 3 araw na ang nakakaraan. Ang iyong matutuklasan ay mayayanig ang lahat ng iniisip mo tungkol sa panalangin, tungkol sa mga santo, tungkol sa realidad ng espiritual na mundo sa ating paligid. Dahil kung nangyari ito kay Maria Elena, maaari itong mangyari sa sino man sa atin. Sa gitna ng isang lungsod na tumitibok sa kasiglahan at mga nuances ng isang mahusay na metropolis ng Latin America, nanirahan si Elena. Isang babae na ang mga kamay sa kabila ng kanyang edad ay nagtataglay pa rin ng marka ng trabaho at dedikasyon. Ang kanyang mga mata, malalim at puno ng tahimik na karunungan, ay sumasalamin sa kagalakan at kalungkutan ng isang buhay. Si Elena ay isang taimtim na deboto, isa sa mga naghahabi ng panalangin sa bawat hibla ng iyong araw, na makikita mo sa pananampalataya hindi lamang isang aliw, ngunit ang mismong tela ng kanyang pag-iral. Ang kanyang tahanan, bagamat katamtaman, ay isang santuwaryo ng kapayapaan na may isang maliit na altar na pinalamutian ng mga imahe ng mga santo. Isang rosaryo na laging nasa kamay at ang banayad na amoy ng insenso na nakasabit sa hangin. Nagkaroon siya ng espesyal na debosyon, Padre Pio, na ang mga kwento ng mga himala at mga pamamagitan na kanyang narinig at nabasa ng may halos parang bata na pagkahumaling. Ang figura ng Praileng Capuchin na iyon kasama ang kanyang stigmas at ang kanyang malalim na pagpapakumbaba ay kumakatawan para sa kanya ang lakas ng pananampalataya at ang kalapitan ng banal. Gayunpaman, may mabigat na pasanin si Elena. Ang kanyang nag-iisang anak, si Sofia, ay nasa isang estado ng malalim na kalungkutan sa loob ng maraming buwan. Isang kalungkutan na tila inaagaw sa kanya ang kulay ng kanyang mga mata at ang sigla sa kanyang espiritu.
Si Sofia ay isang sensitibong kaluluwa, isang kabataang babae na may walang sawang pag-uusisa tungkol sa mundo, ngunit ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang web ng pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Ginawa ng mga doktor ang kanilang makakaya, sinubukan ng kanyang mga kaibigan na mag-alok ng ginhawa. Ngunit ang sakit ni Sofia ay tila may mas malalim na ugat, isang karamdaman ng kaluluwa na higit sa pisikal. Pinagmasdan ni Elena ang kanyang anak na babae na nawala ng malay at ang kawalan ng kakayahan ay napunit sa kanyang sariling puso. Siya ay nanalangin ng walang pagod. Ang kanyang mga pagsusumamo ay umaakyat sa langit na parang usok ng insenso, na nagmamakaawa ng espiritual na pagpapagaling para maibsan ang sakit ni Sofia. Sa tabi ni Elena, sa isang sumusuporta at mapagmasid na papel, ay si Maria, ang kanyang matagal ng kapitbahay at kaibigan. Si Maria, na mas pragmatic at hindi gaanong hilig sa mga mystical manifestations, ay tiningnan ng pananampalataya ni Elena ng may paggalang, ngunit din sa isang tiyak na distansya. Siya ang kabaligtaran, ang tinig ng katwiran sa gitna ng dalamhati at paghahanap ng banal na interbensyon. Si Maria, gayunpaman, ay may tunay na pagmamahal kina Elena at Sofia at labis siyang naantig sa sakit ng kanyang kaibigan. Kinakatawan niya sa isang paraan ang banayad na pag-aalinlangan na dala ng marami sa atin, ang kahirapan sa pagtanggap ng hindi maipaliwanag kahit na sa harap ng ebidensya. Ang gawain sa bahay ni Elena ay minarkahan ng mga panalangin araw-araw. Sa pamamagitan ng mga rosaryo ay nananalangin ng buong taimtim. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng buhay ng mga santo, hinanap niya pananampalataya hindi lamang lakas para sa kanyang sarili, ngunit upang mapanatili ang pag-asa ni Sofia. Ang bahay na dating puno ng tawanan at pag-uusap ay naging isang lugar ng makapal na katahimikan na pinupuntirya lamang ng mga bulong ng panalangin ni Elena at ang mahinang tunog ng ulan na pumapatak sa labas. Ito ay isang kapaligiran na sumigaw para sa isang interbensyon, para sa isang palatandaan na ang buhay sa kabila ng sakit ay hawak pa rin ang pangako ng liwanag at pagbabago. Ang konteksto ng kultura, ang malalim na nakaugat na debosyon sa Latin America ay nagbigay sa sitwasyong ito ng mas partikular na tono. Ang paghahanap para samgahimala, ang paniniwala sa pamamagitan ng mga santo, ay hindi lamang mga teolohikong konsepto para kay Elena. Sila ay isang buhay na katotohanan, isang intrinsic na bahagi ng kanyang pananaw sa mundo. Alam niya sa kaibuturan na ang pananampalataya ang tulay sa pagitan ng pagdurusa ng tao at banal na proteksyon. Ang salaysay ng kanilang buhay ay malapit nang umabot sa punto ng pagbabago, isang sandali kung kailan pananampalataya ay ilalagay sa pagsubok at ang pagkakaroon ng Padre Pio ay magpapakita mismo sa isang hindi inaasahang paraan. Ngunit kahit na ang pinakamalalim na pananampalataya ay hindi ligtas sa pagsalakay ng pagdududa at kawalan ng pag-asa, ang kadiliman kung minsan ay tila lumalago at ang pananampalataya gaano man kalakas ay masusubok sa mga limitasyon nito. Ano ang mangyayari kapag ang liwanag ay tila naglaho at ang takot ay pumalit? Ang kadiliman sa buhay ni Sofia ay hindi lamang isang figura ng pananalita. Ito ay nagpakita ng sarili sa matagal na hindi pagkakatulog, hindi mapigilan na pag-iyak, at isang lumalagong kawalang interes sa lahat ng bagay na dati ay nagdulot sa kanya ng kagalakan. Walang magawa si Elena habang ang kanyang anak na babae ay nalalanta sa bigat ng kalungkutan na tila hindi natitinag. Ang mga gabi ay ang pinakamahirap. Si Sofia na kanina ay mahimbing na natutulog, ngayon ay gumugol ng ilang oras na gising. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kisame.
Ang kanyang isip ay isang ipo-ipo ng madilim na pag-iisip. Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib, isang hindi makatwirang takot na nagparalisa sa kanya, na para bang isang hindi nakikitang anino ang umaaligid sa kanyang silid. Naramdaman naman ni Elena ang paghihirap ng kanyang anak na parang sa kanya. Kanyang panalangin naging mas matindi, mas desperado. Hinanap niya sa figura ng Padre Pio isang suporta, isang pag-asa ng pamamagitan. Binasa at binasa ko ulit ang mga account niyang himala, naghahanap ng isang tanda sa kanila, isang pangako na ang espiritual na pagpapagaling posibleng gumaling si Sofia. Sa bawat araw na walang pagbabago, gayunpaman nagsimulang pumasok ang pagdududa, isang banayad, mapanlinlang na tinig na bumubulong. Paano kung hindi sapat ang pananampalataya sa pagkakataong ito? Paano kung hindi kahit ang Padre Pio makakatulong? Ang tunggalian ay hindi lamang panlabas, ang sakit ni Sofia. Ito rin ay isang panloob na salungatan sa Elena. Kanya pananampalataya dati nang hindi natitinag ay nagsisimula ng masuri. Ang pag-asa na nilinang niya ng may gayong kasiglahan ay nagbanta na mawalan ng pag-asa. Si Maria, ang kanyang kaibigan, ay sinubukang maging suporta, ngunit ang kanyang pragmatic na kalikasan ay humadlang sa kanya na maunawaan ang lalim ng espiritual na paghihirap ni Elena. Siguro mahirap lang ito, Elena, sabi ni Maria na may pinakamabuting intensyon, ngunit hindi mahawakan ang esensya ng sakit ng kaibigan. Medicine has its limits, but faith should be limitless. Tahimik na naisip ni Elena. Isang gabi sa partikular na minarkahan ang kasagsagan ng paghihirap na ito. Lalong nabalisa si Sofia, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan. Si Elena, na pagod at may mabigat na puso, ay nanalangin ng ilang oras sa tabi ng kanyang anak na babae na nararamdaman ang bigat ng kanyang paghihirap. Kinausap niya ang Padre Pio na para bang nandoon siya, naroroon sa silid, nagmamakaawa para sa iyong tulong, para sa iyo banal na proteksyon. Pakiusap, Padre Pio, bulong niya, tulungan mo ang aking anak. Huwag mong hayaang lumubog siya sa kadilimang ito. Bigyan mo kami ng tanda, isang himala. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay napakalaki. Iniisip ni Elena kung ano pa ang magagawa niya. Bumisita siya sa mga doktor, humingi ng payo sa kanyang parokya, ngunit tila walang nakaaantig sa ugat ng pagdurusa ni Sofia. Ang kalungkutan ng kanyang anak ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa bahay, sinasakal ang anumang sulyap ng kagalakan. Ang pang-aapi na ito ay hindi lamang emosyonal, ito ay tila may espiritual na dimensyon, isang hindi nakikitang pag-atake na nagpakita ng sarili sa kahinaan ni Sofia. Ang pananampalataya na napakatatag sa kalmado ay hinarap na ngayon ng bagyo. Ito ay isang salungatan sa pagitan ng lumalagong kawalan ng pag-asa at ang malalim na paniniwala sa banal na interbensyon. Sa bawat hinagpis na buntong hininga na binibigay ni Sofia, tila nadudurog ang isang piraso ng pananampalataya ni Elena, ngunit tumanggi siyang sumuko ng lubusan. Sa kanyang puso, ang isang maliit na punto ng liwanag ay nananatili pa rin na pinalakas ng mga alaala ng mga kwento ng Padre Pio na may katiyakang hindi kailanman pinababayaan ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang kawalan ng pag-asa ay isang banayad na lason na kayang sirain kahit na ang pinakadebotong mga kaluluwa. Ngunit ito ay tiyak na ang kadiliman ay tila pinakahindi maarok na ang liwanag ay kadalasang nagpapasya na magpakita mismo sa mga paraan na hindi natin naisip. Ang paglalakbay ni na Sofia at Elena ay malapit nang magkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon na nagpapakita na ang pinakamalaking labanan ay kung minsan ay ang mga labanan natin sa loob ng ating sarili. Ang kalungkutan ni Sofia ay hindi lamang pabigat kay Elena.
Ito ay umalingaw-ngaw sa iba pang mga aspeto ng kanilang buhay, naghahabi ng mga subplot na nagdagdag ng pagiging komplikado sa kanilang paglalakbay. Si Sofia, na dating aktibo at puno ng mga plano, ay tinalikuran ng kanyang pag-aaral sa sining, isang hilig na nag-uugnay sa kanya sa kagandahan ng mundo. Ang kanyang mga sketchbook na dating puno ng makulay na mga sketch, ngayon ay nakasara na, nag-iipon ng alikabok sa isang sulok ng kanyang silid. Ang pagkawalang ito ay hindi lamang pagkagambala ng isang libangan. Ito ay refleksyon ng isang kaluluwa na nawalan ng kakayahang makakita at lumikha ng kagandahan. Naramdaman ni Elena na nadoble ang kalungkutan ng kanyang anak dahil sa pagkagambala ng napakagandang talento. Ang sining para kay Sofia ay isang anyo ng pagpapahayag, isang portal sa kanyang imahinasyon. Ngayon, ang portal na iyon ay selyado na samantala ang kalusugan ni Elena, bagamat sinubukan niyang itago ito, ay nagsimulang magdusa mula sa stress at kawalan ng tulog. Lumalim ang mga kulubot sa kanyang mukha at ang antas ng kanyang enerhiya ay humihina sa bawat pagdaan ng araw. Ang kanyang kaibigan na si Maria ay nagsimulang mapansin ang pamumutla at mapupungay na mga mata ni Elena. At sa tunay na pag-aalala, sinubukan siyang hikayatin na humingi ng tulong para sa kanyang sarili. Hindi mo maaalagaan si Sofia kung hindi mo aalagaan ang iyong sarili, Elena, sabi ni Maria, na nag-aalok ng magiliw na balikat at sinusubukang magdala ng ilang katwiran sa sitwasyon. Si Maria, kasama ang kanyang mas makamundong pananaw, ay kumakatawan sa tinig ng katwiran na nag-aalala tungkol sa mga praktikal na aspeto ng sitwasyon, habang si Elena ay sumilip ng mas malalim sa mga espiritual na larangan. Ang komunidad ng simbahan, kung saan si Elena ay isang minamahal at iginagalang na figura, ay naramdaman din ang pagkawala ni Sofia. Ang mga babae sa grupo ng simbahan panalangin na pansin ang lungkot sa mga mata ni Elena at nag-alay ng sariling dasal para kay Sofia. Sila ay naging isang tahimik na koro ng suporta, nagpapadala ng positibong enerhiya at nagpapalakas sa larangan ng pananampalataya sa paligid ni Elena. Ang hindi nakikitang network ng suporta na ito, habang hindi nagbibigay ng agarang solusyon, ay isang paalala na hindi nag-iisa si Elena sa kanyang laban. Komunidad ng pananampalataya ay pinagmumula ng lakas kahit na ang lunas ay hindi pa nakikita. Si Sofia mismo, sa kanyang malinaw na sandali, ay nakaramdam ng pagkakasala sa pagiging pabigat sa kanyang ina. Ang pagkakasalang ito ay nagdagdag ng panibagong patong ng pagdurusa sa kanyang marupok na kalagayan. Nakita niya ang pagsisikap ni Elena, mga panalangin walang humpay, at ang sakit sa kanyang mga mata, at mas lalo lang siyang nawala ng magawa. Nagkaroon din ng panloob na labanan sa loob ni Sofia sa pagitan ng pagnanais na makabawi at ang mapang-aping puwersa ng kanyang mapanglaw. Iniisip niya kung siya ba ay magiging katulad muli, kung ang kagalakan ay babalik sa kanyang buhay. Ang pagpigil sa sarili na ito ay isa sa pinakamasakit na aspeto ng kanyang kondisyon, isang komplikadong hindi kayang tugunan ng gamot lamang. Ang bahay na dating kanlungan ng kapayapaan ay naging yugto ng tahimik na pagigting, kung saan ang bawat buntong hininga at bawat tingin ay may bigat. Ang katahimikan na dati ay nagmumuni-muni, ngayon ay isa na sa dalamhati. Ang mga tunog na noon ay tawanan at pag-uusap ay ngayon ng mga pakiusap at nababalisa na mga bulong. Ang paghahanap ng himala naging mas apurahan sa bawat araw na lumilipas, hindi lamang para sa kalusugan ni Sofia, kundi para sa emosyonal at espiritual na katatagan ni Elena at ng buong pamilya. Pananampalataya ang kay Elena ang angkla, ngunit kahit ang pinakamalakas na angkla ay masusubok ng walang humpay na bagyo. Ang pagiging komplikado ng mga damdamin ng tao,
Kapag pinagsama sa sakit at pag-asa, ay maaaring humantong sa amin sa hindi inaasahang mga landas at tiyak na sa buntong ito ng pinakamataas na pagigting na madalas na pinipili ng banal na ihayag ang presensya nito sa paraang lumalampas sa ating pangunawa na nag-aalok ng sagot sa ating pinakamalalim na mga panalangin. Ang pinakamadilim na oras ay nauuna sa bukang liwayway at ahimala ay malapit ng magbuka, hindi lamang nagpapagaling sa isang katawan, ngunit muling nagsisindi ng liwanag sa dalawang kaluluwa. Dumating ang nakamamatay na gabi na tahimik at mabigat tulad ng marami pang iba. Si Sofia muli ay hindi makatulog ng isang kindat. Ang pang-aapi sa kanyang dibdib ay halos hindi makayanan. At ang takot, isang malamig at hindi nakikitang presensya, ay tila namumulaklak sa silid. Humiga siya at humiga sa kama, naghahanap ng posisyong makapagpapaginhawa sa kanya. Ngunit ang pagkabalisa ay isang tanikala na pumipigil sa kanya. Si Elena, pagod, ay nakatulog sa isang silyon sa sulok ng silid ng kanyang anak na babae. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryo, ang huling mga panalangin bulong bago nanaig ang pagod. Sa kasagsagan ng kawalan ng pag-asa ni Sofia, sa gitna ng katahimikang iyon na tila sumisigaw, may nangyaring kakaiba, isang boses. Maaliwalas, payapa, ngunit may autoridad at lambing na humahampas sa makakapal na hangin ng silid. Walang tengas takot, Hija. Ang boses ay nagmula sa isang hindi natukoy na lugar, ngunit tila pinupuno ang bawat pulgada ng espasyong iyon. Idinilat ni Sofia ang kanyang mga mata, ang bilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa labis na pagkagulat. Lumingalinga siya sa paligid, hinahanap ang pinagmulan ng bigkas na iyon na napakapamilyar, napaka-welcome. Walang laman ng kwarto. Si Elena lang ang mahimbing na natutulog at alam ni Sofia na hindi siya iyon. Ang unang pagkabigla ay nagbigay daan sa isang pakiramdam ng kapayapaan na nagsimulang kumalat sa buong katawan niya. Isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa mahabang panahon. Ang boses ay paulit-ulit na may parehong tamis at katatagan. No tengas fierdo, Hija. Ito ay isang tinig na pakiramdam niya ay narinig niya noon marahil sa kanyang mga panaginip, marahil sa kanyang pinakamatalik na panalangin. Isang boses na, sa hindi maipaliwanag na paraan, ay nagdala ng presensya ng banal sa madilim na silid na iyon. Naramdaman ni Sofia ang init na nagmumula sa kanyang dibdib, pinawi ang lamig ng takot. Ang mga luha na kanina ay lungkot, ngayon ay tahimik na dumaloy, ngunit napuno ng malalim na ginhawa, isang pagpapalaya. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob niya. Nalaglag ang hindi nakikitang mga tanikala na nakagapos sa kanya. Parang sa wakas ay tumagos ang liwanag sa pinakamalalim na kadiliman ng kanyang kaluluwa. Pumikit siya, huminga ng malalim, at naramdaman ang presensya ng boses na iyon na naging isang yakap, a banal na proteksyon na bumalot sa kanya ng buo. Walang lohikal na paliwanag sa nangyari. Ang silid ay sa katunayan walang laman at gayon paman ang tinig ay napuno hindi lamang ang espasyo ngunit ang kawalan sa kanyang pagkatao. Nang magising si Elena sa madaling araw, natagpuan niya si Sofia sa isang malalim at mapayapang pagtulog, isang buwan na hindi niya nakatulog. May mapayapang tingin sa kanyang mukha, isang bagay na matagal nang hindi nakita ni Elena na halos hindi niya ito makilala. Nang tuluyang magising si Sofia, bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Sinabi niya kay Elena na may kalmado at kalinawan na ikinagulat ng kanyang ina tungkol sa boses, tungkol sa mga salita sa Espanyol, no tengas miedo, Hija. At habang nagsasalita siya, may napansin si Elena. Ang intonasyon, ang impit, ang paraan ng pagbigkas ng mga salitang iyon,
Narinig ni Elena ang boses na iyon sa hindi mabilang na mga kwento at debosyon sa Padre Pio. Boses yun ng santo na daig ng emosyon si Elena. Ang mga luha sa pagkakataong ito ay ng pasasalamat. Tuwang-tuwa ang puso niya. Narito ang himala na siya ay nagmakaawa ng labis, banal na proteksyon na nagmakaawa. Hindi isang sinag ng liwanag, hindi isang aparisyon, ngunit isang boses. Isang boses na nagdala espiritual na pagpapagaling para sa kanyang anak na babae, pinawi ang takot at pagpapanumbalik ng pag-asa. Ang pananampalataya ni Elena na napakalupit na nasubok ay napatibay at napatunayan sa hindi masabi na paraan. Ito ang tiyak na punto ng pagbabago, ang hindi mapag-aalinlanganang patunay na iyon panalangin ay makapangyarihan at ang pamamagitan ng mga banal ay isang buhay na katotohanan. Iminungkahing visual text, madilim na eksena sa silid na nakatutok sa mukha ni Sofia na tumutugon sa boses. Ang eksena ay banayad na naiilaw sa malambot na liwanag. Close-up ng mukha ni Elena habang siya ay nagising, napansin ang pagbabago sa Sofia. Overlay ng imahe ng Padre Pio na may matahimik ng ngiti na para bang naroroon siya sa silid. Ito ay himalaay. Nagpapaalala sa atin na ang sagot sa ating mga panalangin ay maaaring dumating sa mga paraan na hindi natin inaasahan, mula sa mga channel na higit sa ating pangunawa. Ito ay isang paanyaya na buksan ng ating mga puso at isipan, na kilalanin na ang banal ay nagpapakita ng sarili sa kung saan hindi natin inaasahan. At para sa iyo, na maaaring dumaranas ng sandali ng kawalan ng katiyakan sa paghahanap ng boses na nagdudulot ng kapayapaan, ito ay isang paanyaya na ibahagi ang iyong sariling paglalakbay. Naramdaman mo na ba ang presensya ng isang mas malaking puwersa sa iyong buhay? Nakarinig ka na ba ng panloob na boses na gumabay sa iyo sa mga sandali ng pagdududa? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Ang iyong karanasan ay maaring ang liwanag na kailangan ng ibang kaluluwa. At kung naghahanap ka ng higit pang mga kwentong tulad nito na nagpapatibay sa kaluluwa at nagbibigay inspirasyon sa pananampalataya, siguraduhing mag-subscribe sa channel. Dito, sinisiyasat natin ang mga misteryo ng pananampalatayang Katoliko at tuklasin ang pamamagitan ng mga banal na naglalapit sa atin sa banal. Sumali sa aming komunidad at tumuklas ng higit pa tungkol sa kapangyarihan ng panalangin at sa banal na proteksyon gawin Padre Pio. Ang pambihirang pangyayaring ito ay hindi lamang nagdulot ng kapayapaan sa Sofia, ngunit nagdulot ng serye ng mga ikahihinatnan at reaksyon na nagpapatunay sa lalim at epekto ng himala na buhay. Ang buhay mula sa sandaling iyon ay hindi na magiging pareho muli. Ang pagkagising ni Sofia na naliligo sa malambot na liwanag ng umaga na tila muling isilang ay nagdala ng kalmado at kalinawan na matagal nang wala. Ang pagbabago ay hindi lamang mental. Kitang-kita sa kanyang mukha, sa paraan ng kanyang mga mata, na kanina ay nababalot ng kalungkutan, ngayon ay nagniningning na may bagong pag-asa. Si Elena, nang makita siya, ay nakaramdam ng kaluwagan na nagpaluha sa tahimik na pasasalamat. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng maraming buwan, ang dalamhati na bumabalot sa kanyang puso ay naglaho na parang ambon sa araw. Ito ay ang himala na siya ay beg para sa at siya ay ipinahayag ang kanyang sarili sa isang kilalang kilala at personal na paraan. Ang unang reaksyon ni Sofia matapos ibahagi ang nangyari kay Elena ay ang pagnanais na makipag-ugnayan muli sa mundo. Ang dating nakalimutang sketchbook ay dahan-dahang binuksan at ang kanyang mga daliri na may matagal nang natutulog na pamilyar ay nagsimulang mag-sketch. Hindi na madilim na stroke, ngunit maliwanag, umaagos na mga linya
na parang ang kagalakan ay nakakahanap ng daan pabalik sa pamamagitan ng sining. Ito ay isang muling pagsilang, hindi lamang espiritual ngunit malikhain, isang pagbabalik sa kakanyahan ng kung sino siya bago siya mapanglaw. Si Elena ay nakamasid na may bukol sa kanyang lalamunan, pinapanood ang buhay na namumulaklak muli sa kanyang anak na babae. Magkahalong pagkamangha at paghanga ang naging reaksyon ng kapitbahay na si Maria nang sabihin ang nangyari. Ang kanyang likas na pag-aalinlangan ay nayanig sa ebidensya ng pagbabago kay Sofia. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyari, ngunit ang pagbabago ay hindi maikakaila. Ang boses sa bakanteng silid, ang pagbanggit ng Padre Pio, lahat ng ito ay lumampas sa kanyang pragmatikong pag-unawa na pinipilit siyang isaalang-alang ang pagkakaroon ng isang bagay na higit pa sa nakikita ng mga mata. Si Mary, sa unang pagkakataon, ay nakadama ng tunay na paggalang sa kapangyarihan ni pananampalataya ni Elena at sa pamamagitan ng santo. Ang presensya ng himala sa buhay ng kanyang mga kaibigan ay nagmuni-muni siya sa kanyang sariling paniniwala. Ang balita ng paggaling ni Sofia ay mabilis na kumalat sa komunidad ng simbahan, hindi bilang isang kahindik-hindik na tsismis, kundi bilang isang nakasisiglang patotoo. Ang mga babae sa grupo ng simbahan panalangin ni Elena na walang sawang nanalangin para sa batang babae ay nakita sa nangyari ang isang kumpirmasyon ng kapangyarihan ng panalangin at ng banal na proteksyon. Ang kaso ni Sofia ay naging isang buhay na halimbawa kung paano pananampalataya maaaring ilipat ang mga bundok, at kung paano ang espiritual na pagpapagaling ay maaaring dumaan sa mga hindi inaasahang channel. Marami sa kanila ang nadama na mas malapit sa Padre Pio, na parang ang santo ay naroroon at aktibo sa kanilang buhay kahit sa malayo. Para kay Elena, ang pinakamalaking kahihinatnan ay ang pagpapalalim ng kanyang sarili pananampalataya. Ang karanasang iyon ay hindi lamang nagpatunay sa kanyang mga paniniwala, ngunit pinatibay ang mga ito sa isang hindi masisira na paraan. Nasaksihan niya ang banal na pagkilos, naramdaman niya ang lapit ng Padre Pio sa isang nasasalat na paraan. Iyong panalangin naging mas maalab, ngunit ngayon ay nagmula ito sa isang lugar ng pasasalamat sa halip na kawalan ng pag-asa. Nadama niya ang pagpapala at malalim na konektado sa kanyang komunidad ng pananampalataya na nagbahagi sa kanyang kalungkutan at ngayon ay nagdiwang sa kanyang kagalakan. Ang bahay na dating puno ng katahimikan at kalungkutan ay nagsimulang umaling-aw-ngaw ng isang bagong himig. Ang mahinang tawa, mga pag-uusap tungkol sa mga plano ni Sofia sa hinaharap, at ang tunog ng pag-click ng mga lapis ang soundtrack na ngayon. Ang kapaligiran ng pang-aapi ay napalitan ng magaan, isang hangin ng pagbabago. Himala hindi lamang pinagaling si Sofia. Binuhay niya ang buong kapaligiran na nagdala ng kapayapaan at pagkakaisa pabalik sa tahanan. Ito ay patunay na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng pananampalataya at sa banal na proteksyon kayang iwaksi ang anumang anino. Hindi dito nagtatapos ang kwento ni na Sofia at Elena. Ang himalaang kanilang naranasan ay hindi lamang isang pagtatapos sa kanilang sakit, ngunit isang panimulang punto para sa isang bagong yugto ng paglago, ng paglalim pananampalataya at mas higit na pagkaunawa sa banal na layunin sa kanilang buhay. Binago sila ng karanasan at ang binhi nito himala ay patuloy na sisibol. Gamit ang himalang boses gawin, Padre Pio umaalingaw-ngaw sa kanyang alaala, hindi lamang nakabawi si Sofia mula sa kapanglawan. Sinimulan niya ang isang paglalakbay ng malalim espiritual na paglago at personal. Dahil sa pambihirang pangyayaring iyon, nakita niya ang mundo sa isang bagong liwanag na may kaliwanagang kulang sa kanya noon.
Naunawaan niya na ang buhay, kahit na may mga hamon nito, ay may mas malaking layunin at iyon pananampalataya ay ang kompas na gagabay sa kanya. Ang kanyang talento sa sining na dati ay natutulog ay namumulaklak ng may panibagong intensidad. Ang kanyang mga guhit at mga pintura ay nagsimulang isama ang mga tema ng pag-asa, banal na proteksyon at ang intrinsic na kagandahan ng espiritualidad na sumasalamin sa sarili nito pangangalaga sa loob. Sining ang naging paraan niya panalangin, isang tahimik na patutuo ng himala na nagpabago sa kanyang buhay. Hindi kontento si Sofia sa simpleng pagbawi ng nawala sa kanya. Hinahangad niyang pumunta pa, nagpasya siyang ibuluntaryo ang kanyang oras sa mga proyektong panlipunan na naghatid ng sining at pag-asa sa mga komunidad na mahihirap. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa iba na nakipaglaban sa kawalan ng pag-asa, nag-aalok ng buhay na patotoo na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ng buhay ay sumisikat, pananampalataya maaaring lumitaw. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit puno ng katotohanan at damdamin na lubhang nakaantig sa mga nakarinig sa kanya. Siya ay naging isang beacon, isang halimbawa ng katatagan, at kung paano espiritual na pagpapagaling maaaring mag-udyok sa atin na tumulong sa iba. Ang boses ng Padre Pio ay hindi lamang nagligtas sa kanya, tinulungan niya siyang maging daan ng kaligtasan para sa iba. Si Elena, sa kanyang bahagi, ay nakaranas din ng kapansin-pansing paglaki. Ang pagsubok na pinagdaanan niya na sinundan ng himala pagbawi ni Sofia, nagpalakas sa kanya pananampalataya sa mga paraan na hindi niya naisip. Kanya panalangin naging mas malalim, hindi gaanong desperadong pagsusumamo at higit pa sa pag-uusap ng pasasalamat at pagtitiwala. Siya ay naging isang tahimik na ebanghelista sa kanyang komunidad. Ibinahagi ang kwento ni Sofia hindi para luwalhatiin ang kanyang sarili, kundi para purihin ang kapangyarihan ng pananampalataya at ang pamamagitan ng Padre Pio. Ang mga tao ay lumapit sa kanya para sa payo at aliw. Nakita sa kanya ang isang babae na humipo sa banal at makapaghandog ng mga salita ng karunungan at pag-asa. Ang kanyang debosyon sa Padre Pio naging mas visceral, isang pagkilala sa patuloy na presensya ng santo sa kanilang buhay. Ang relasyon sa pagitan ng mag-ina ay umunlad sa isang mas malalim na koneksyon. Ang ibinahaging karanasan ng pagdurusa at himala pinag-isa, sila sa hindi masisirang paraan. Nagkaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa na lumampas sa mga salita. Isang pagkilala sa pag-ibig at banal na proteksyon na nagtaguyod sa kanila. Sila ay naging isang buhay na patunay ng katatagan ng pamilyang pinagbuklod ng pananampalataya. Ang bahay na dating lugar ng dalamhati ay naging kanlungan ng kapayapaan kung saan ipinagdiriwang ang presensya ng Diyos araw-araw. Nabuhay na ngayon ang maliit na altar ni Elena na may mga sariwang bulaklak at kandilang nagniningas bilang pasasalamat. Ang pagtagumpayan ni Sofia ay hindi isang nakahiwalay na kaganapan. Ito ang simula ng bagong yugto ng kanilang buhay, kung saan pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, ngunit isang aktibong puwersa na humubog sa bawat hakbang. Ang takot ay napalitan ng kumpiyansa, kalungkutan ng kagalakan, at kawalan ng pag-asa ng katiyakan banal na proteksyon. Ang boses ng Padre Pio ang naging dahilan, ngunit ang tugon ni na Sofia at Elena sa himala ay kung ano ang nagdala sa kanila sa isang mas mataas na antas ng espiritualidad at layunin. Natutunan nila na kahit na ang dilim ay tila hindi malulutas, palaging may liwanag na naghihintay na sisindihan, at iyon panalangin ay ang susi sa pag-on ng ilaw na iyon. Iminumungkahing biswal na teksto, Sofia sa isang klase ng sining, nagtuturo. Sa mga bata o gumuhit na may higit na kulay at kagalakan, si Elena ay nakikipag-usap sa isang tao mula sa komunidad na may matahimik at matalinong ekspresyon.
Sina Sofia at Elena ay magkayakap na may ekspresyon ng malalim na koneksyon. Mga larawan ng altar ni Elena na may higit pang mga detalye at ningning. Ang landas ng espiritual na pagpapagalingat ng paglago ay hindi palaging linear, ngunit ang kwento ni na Sofia at Elena ay nagpapakita sa amin na may pananampalataya at bukas na puso, posible ang pagbabago. At habang sumusulong ang kanilang buhay, isang bagong kabanata ang magbubukas, isang sandali na magpakailanman magtatatak sa epektong himala sa kanilang mga kaluluwa. Habang lumilipas ang mga buwan at ang buhay ni Sofia ay namumulaklak sa bagong kaganapan, ang kwento ng himalaang boses sa bakanting silid ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kabila ng panloob na bilog ni na Elena at Maria. Ang patotoo ni Sofia na puno ng mahinahong pananalig at malalim na pasasalamat ay umantig sa puso ng marami. Mga tao naghahanap ng pag-asa at espiritual na pagpapagaling. Nakita nila sa kanyang buhay na patunay na ang banal na proteksyon at ang pamamagitan ng Padre Pio ay nasasalat na mga katotohanan. Si Sofia, kasama ang kanyang sining at ang kanyang mga salita, ay naging isang mensahero na nagbahagi ng kanyang karanasan sa isang mapagkumbaba ngunit may epektong paraan. Elena, nararamdaman ang kahalagahan ng pagpapanatili ng alaala at mensahe ng Padre Pio. Lalo niyang inialay ang sarili sa pag-aaral ng buhay at mga turo ng santo. Walang pagod siyang nagbasa, hinahanap ang bawat detalye tungkol sa kanyang stigmas, ang kanyang mga propesiya at ang kanyang mga himala, hindi lamang upang palalimin ang kanilang sarili pananampalataya, ngunit upang magkaroon ng mga sagot kapag tinanong siya ng mga tao tungkol sa boses. Ang kanyang tahanan ay naging isang impormal na pilgrimage site kung saan ang mga kapitbahay at kaibigan ay dumarating upang marinig ang kwento ng diretsyo mula sa pinagmulan at upang madama ang aura ng kapayapaan na nagmula kay Elena. Panalangin sa kanyang tahanan, ito ay mas matindi, isang paanyaya sa pagmumuni-muni at koneksyon sa sagrado. Ang kapayapaang namuo sa buhay ni Sofia ay hindi isang kawalan ng mga hamon, ngunit isang bagong paraan ng pagharap sa kanila. Siya ay nagkaroon ng katatagan at pananampalataya na nagpapahintulot sa kanya na mag-navigate sa mga paghihirap ng pang-araw-araw na buhay ng may katahimikan. Ang takot na minsang nagparalisa sa kanya ay napalitan ng hindi matitinag na pagtitiwala sa banal na pag-aalaga. Ang kanyang mga pag-atake sa pagkabalisa ay isa na ngayong malayong alaala, isang kabanata sa kanyang paglalakbay na nalampasan. Ang pag-unlad ay makikita sa bawat aspeto ng kanyang buhay, mula sa kanyang pagpayag na tumulong sa iba hanggang sa kanyang paraan ng pagngiti, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ang relasyon ni na Elena at Sofia na lumakas, lalo pang lumalim. Nagsimula silang lumahok ng sama-sama sa mga relihiyosong kaganapan, pilgrimages at mga grupo ng panalangin, palaging may layuning masaksihan ang kapangyarihan ng Padre Pio at ang katotohanan ng himala. Ang bawat hakbang ay ginawa ng may pasasalamat at bawat araw ay isang pagkakataon upang mabuhay ng buo pananampalataya na nagkaisa sa kanila sa isang pambihirang paraan. Ang komunidad ng pananampalataya nakita niya sila bilang isang halimbawa at ang kwento ng tinig sa walang laman na silid ay ibinulong mula sa bibig, puno ng paghanga at paggalang. Ang entablado ay itinakda para sa isang culminating moment kung saan ang karanasan ni na Sofia at Elena ay lalampas sa personal at makakonekta sa isang bagay na mas malaki. Ito ay hindi na isang individual na pagpapagaling, ngunit isang patotoo na maaaring magbigay ng inspirasyon sa marami. Ang kanilang buhay ngayon ay isang buhay na echo ng mensahe ng Padre Pio, isang paalala na ang pananampalataya ay isang transformative force
na may kakayahang gumawa ng mga kababalaghan nang hindi natin inaasahan. Yun himala ay hindi isang katapusan sa kanyang sarili, ngunit ang pasimula sa isang mas malalim na paghahayag. Iminungkahing visual text, ibinabahagi ni Sofia ang kanyang kwento sa isang grupo ng mga tao, si Elena, na nagbabasa ng libro tungkol kay Padre Pio na may debosyon, mga larawan ni Sofia at Elena sa isang pilgrimage. Ang komunidad ng simbahan ay nagtipon sa panalangin kasama sina Elena at Sofia sa gitna. Isang kapaligiran ng lumalagong liwanag at pag-asa. Ang buhay sa karunungan nito ay naglalaan ng mga sandali ng kaluwalhatian para sa mga nagpapatuloy pananampalataya. At para kina Sofia at Elena, ang pinakatampok ng paglalakbay na ito ay malapit nang maihayag, isang sandali na tatatak sa katotohanan ng himala at ang patuloy na presensya ng banal na proteksyon. Dumating ang araw ng dakilang kaganapan sa parokya, isang pagdiriwang bilang parangal sa Padre Pio na inorganisa mismo ng komunidad bilang pagkilala sa malalim nitong debosyon at samga-himala na napakaraming nagulat. Naroon sina Elena at Sofia, nakaupo sa harap na hanay. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang kapaligiran ay napuno ng isang mapitagang lakas na may daan-daang matatapat na nagtipon upang makinig ng mga patotoo, magbahagimga panalangin at i-renew ang iyong pananampalataya. Amoy insenso, ang hangin at napuno ng himig ng malambing na awit ang pusod ng simbahan. Biglang naramdaman ni Sofia ang panloob na pagtawag. Isang hindi mapaglabanan na salpok ang umakay sa kanya upang tumayo at maglakad patungo sa altar. Kung saan naghihintay sa kanya ang isang mikropono, hindi niya binalak na magsalita, ngunit pinilit siya ng lakas ng sandaling iyon. Sinundan naman siya ng tingin ni Elena na nagtataka ngunit mayabang. Nang maabot niya ang mikropono, huminto si Sofia, huminga ng malalim at pinagmasdan ng kanyang mga mata ang karamihan. May katahimikan sa kanyang ekspresyon na umaakit sa lahat. Sa malinaw at nakakaantig na boses, nagsimulang magkwento si Sofia, ang mga salitang umaagos na parang isang malakas na ilog. Inilarawan niya ang kadilimang lumamon sa kanya, ang mapanglaw na tila walang katapusan at ang dalamhati ng kanyang ina. Pagkatapos, sa isang intensity na pumukaw sa atensyon ng lahat, naabot niya ang punto ng pagbabago, ang gabi ng ang boses na nagmumula sa isang bakanting silid ay bumulong ng mapagpalayang mga salita. No tengas miedo, hija. Inilarawan niya ang kapayapaang lumusob sa kanya. Ang pakiramdam na binalot ng abanal na proteksyon na naglabas sa kanya mula sa kailaliman. Habang nag-uusap si Sofia Padre Pio mula sa katiyakan na kanya ang boses, isang pakiramdam ng init ang kumalat sa buong simbahan. Marami ang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga kaluluwa. Ang iba ay umiyak sa katahimikan. Ang kwento ni Sofia ay hindi lamang isang patotoo. Ito ay isang ibinahaging karanasan, isang imbitasyon para sa bawat tao na buhayin ang pananampalataya at pag-asa. Ang kanyang mga salita ay sinisingil ng supernatural na kapangyarihan, isang buhay na patotoo sa presensya ng himala. Sa kasagsagan ng kanyang pananalita, nang ilarawan ni Sofia ang kumpleto spiritual na pagpapagaling matapos matanggap ang basbas, dahan-dahang tumayo ang isang matandang babae na nakaupo sa likod na hanay. Bakas sa kanyang mukha ang luha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding liwanag. Nagsimula siyang maglakad patungo sa altar at nang makarating siya kay Sofia, niyakap niya ito ng may nakakagulat na lakas. "Alam ko na," bumulong ang babae. "Alam kong hindi tayo pababayaan ni Padre Pio."
Ang babae pagkatapos ay bumaling sa kongregasyon at nagsiwalat ng isang lihim na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Siya rin ay biniyayaan ng isang hindi maipaliwanag na pamamagitan ng Padre Piosa, isang sandali ng malalim na karamdaman. Narinig ang parehong mga salita sa isang panaginip. Huwag mangako, Hija. Himalaang kay Sofia ay hindi isang nakahiwalay na kaganapan. Ito ay bahagi ng isang mas malaking tapiserya ng banal na proteksyon at pananampalataya na ang santo ay hinabi sa maraming buhay. Ang paghahayag ng ginang ay nakabuo ng bulungan ng paghanga at damdamin sa buong simbahan. Nagkatinginan ng mga tao, puno ng luha ang kanilang mga mata. Tiyak na ang presensya ng Padre Pio ay tunay at aktibong nagpapatibay ng sarili sa bawat puso. Iyon ay hindi isang solong himala, ngunit ang kumpirmasyon ng agos ng mga grasya na dumaloy sa pamamagitan ng debosyon sa santo. Ang naranasan ni Elena at Sofia ay bahagi ng isang bagay na mas malaki, isang sama-samang patutuo sa lakas ng pananampalataya at ang pag-ibig ng Diyos. Ang sandaling iyon ay ang kasukdulan ng paglalakbay, ang hindi mapag-aalinlangan ng patunay na ang tinig sa walang laman na silid ay tinig ng isang santo, at ang alingawngaw nito ay umalingawngaw sa mga henerasyon, nagpapagaling ng mga kaluluwa at nagbibigay inspirasyon, pananampalataya. Ang katotohanan kung minsan ay nagpapakita ng sarili sa mga hindi inaasahang lugar, at ang kapangyarihan ng pananampalataya nagpapakita ng sarili sa mga paraan na higit sa ating pangunawa. Ang kasukdulan ng kwentong ito ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang bagong simula, isang paanyaya sa bawat isa sa atin na yakapin ang banal na proteksyon at ang katiyakan na laging umiiral ang pag-asa kahit sa pinakamalalim na kadiliman. Ang karanasan ni Sofia at Elena mula sa araw na iyon ay magiging isang ilaw para sa marami, isang buhay na patutuo ng pagmamahal at presensya ng Padre Pio. Ang kwento ni Sofia at Elena ay higit pa sa isang kwento ng isang himala na kahiwalay. Ito ay isang himno sa katatagan ng espiritu ng tao, sa lakas ng pananampalataya hindi natitinag at nakapagpapabagong kapangyarihan ng banal na proteksyon. Nakita natin kung paano nababalot ng kadiliman ng mapanglaw ang isang kaluluwa at kung paanong ang paghihirap ng isang ina ay maaring maging labis. Ngunit nasaksihan din natin ang liwanag na sumisikat mula sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tinig na nagpapatahimik ng takot at ang presensya ng isang santo na lumalampas sa oras at espasyo upang mag-alok espiritual na pagpapagaling at pag-asa. Ang karanasan ng boses ng Padre Pio, ang pagbulong ng No Tengas Fierdo, Hija, ay hindi lamang isang supernatural na pangyayari. Ito ay isang katalista para sa malalim na pagbabago. Hindi lang gumaling si Sofia sa kanyang karamdaman, siya ay muling isinilang sa isang buhay na may layunin gamit ang kanyang sining at ang kanyang patutuo upang maantig ang ibang mga kaluluwa. Nakita naman siya ni Elena pananampalataya na subok at sa huli ay pinalakas sa paraang ginawa siyang haligi ng pag-asa para sa kanyang komunidad. Ang ugnayan sa pagitan ng mag-ina, pinatibay ng pagsubok at himala, namumulaklak sa isang mas malalim na pagsasama. Ang salaysay ng paglalakbay na ito ay nagpapaalala sa atin na panalangin ay isang buhay na puwersa, isang channel ng komunikasyon na lumalampas sa nakikita. Ipinapakita nito sa atin na ang pamamagitan ng mga banal, lalo na ang Padre Pio, ay hindi isang malayong alamat, ngunit isang katotohanan na nagpapakita ng sarili sa buhay ng mga naniniwala. Ang kanilang stigmas at sayom gahimala ay hindi lamang mga makasaysayang katotohanan, ngunit mga palatandaan ng banal na pagmamahal at pangangalaga na patuloy na gumagana sa ating mundo.
Para sa iyo na sumusunod sa amin sa paglalakbay na ito, ang kwentong ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya na pagnilayan ang sarili mong sakit at takot. Sa mga panahong tila ba nababalot tayo ng dilim. Ngunit ito ay higit sa lahat isang imbitasyon upang yakapin pananampalataya, upang magtiwala banal na proteksyon at upang kilalanin na kahit na sa ating pinakamahina na mga sandali, isang boses ang maaaring lumabas upang ipaalala sa atin, huwag kang matakot anak. Ang boses na iyon ay maaaring magmula sa loob mo mula sa iyong katahimikan panalangin o isang hindi inaasahang bulong gaya ng nangyari kay Sofia. Naway magsilbing tanglaw ng pag-asa ang kwento ni na Sofia at Elena, isang paalala na pananampalatayang ang Katoliko ay isang hindi mauubos na pinagmumula ng lakas at ginhawa. Naway maging inspirasyon ito sa paghahanap kapayapaan sa loob at ang katiyakan na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang presensya ng sagrado ay palaging nasa paligid natin, naghihintay lamang para sa isang bukas na puso na magpakita mismo. Lumipas ang mga taon at ang tahanan ni Elena at Sofia ay nananatiling isang beacon ng pananampalataya at pag-asa. Si Sofia, ngayon ay isang kinikilalang artista, ay naglalaan ng bahagi ng kanyang oras sa mga proyektong panlipunan, dala ang mensahe ng espiritual na pagpapagaling sa pamamagitan ng kagandahan. Si Elena, na may mas silvery pa niyang buhok, ay isang matalinong matriarch ng kapanalangin at marami ang humihingi ng payo. Ang boses ng Padre Pio na umalingaw-ngaw sa isang walang laman na silid ay patuloy na umuugong sa kanilang buhay at sa buhay ng lahat ng mga taong nagkaroon ng biyaya na marinig ang kanilang kwento, isang walang hanggang patotoo ng himala at ng banal na proteksyon. Ang paglalakbay ni na Sofia at Elena ay isang makapangyarihang paalala pananampalataya kayang gawing pag-asa ang sakit. Kung naantig ka sa kwentong ito, kung umaling-awngaw sa iyong puso ang mga salitang "No tengas miedo, hija", inaanyayahan kita na mas malalim pa ang mga misteryong ito. Iwanan ang iyong komento sa ibaba, pagbabahagi ng iyong sariling mga karanasan sa banal na proteksyono ang pamamagitan ng mga santo. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa milyon-milyon. Mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na mini-documentaries na nag-explore sa pananampalatayang Katoliko. Ikaw mga himala at ang buhay ng mga banal. Sumali sa aming komunidad at palakasin ang iyong kaluluwa, ang iyong paglalakbay ng espiritual na pagpapagaling nagpapatuloy dito